Ren Sabando balak bawian ang anyang sa East Asia Super League, lilipat na ng Taiwan at KBL teams tinitipid na ang bayad sa mga Pinoy. Tila tuloy-tuloy na at wala nang makakapigil pa sa pag-alis ng ating kababayan at former highest Pinoy import sa KBL ng Korea na si Ren Sabando sa kupunan nito ng Anyang Red Boosters. Matapos ang mga iba't ibang mga rumors na kumakalat kamakailan na bibitawan na si Abando ng Anyang para kumuha ng matangkad na Asian o Pinoy import, ay eto na't nagkakatotoo na nga ito. Kamakailan din kasi ay napabalitang tumungo sa Japan ang head coach ng team upang maghanap ng bagong Asian import. At basically, mga Hapon naman lalaro ang target ng mga ito. Ngunit tila bigo silang makarecruit at sa Pinas sila tutungo. Pero syempre, since mahusay naman talaga si Kabayan sa laro, ay hindi kawalan para sa kanyang Anyang. Dahil maliban sa Anyang ay may mga kupunan sa KBL na gustong kuhanin ang serbisyo ni Abando. Hindi lang sa KBL, even sa ibang mga liga sa Asia. Kaya walang problema dahil tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng karir ni Kabayan. At ito nga, next destination ng karir ni Abando ay patungo sa dalawang liga sa Asia. Ito nga ay sa Plus League o P-League ng Taiwan at sa B-League ng Japan. Nagmula ito sa post ng kilalang insider sa Korea. At ang isa sa mga hinahanap ng kampo ni Abando sa Japan or Taiwan ay isang kupunan na magkukumpit sa EASL, kung saan ay naglalaro din ng dating team ni Kabayan na Anyang Red Boosters. Tila balak nga ni Kabayan na bawian ang Anyang sa EASL. Kung natatandaan ay isa si Abando sa mga naging asset ng Red Boosters sa EASL para makuha ang kampyonato ng mga ito, kung saan ay sariling mga kababayan sa PBA pa ang buong pusong kinalaban ni Abando upang maidala ang kampyonato sa Red Boosters. Tapos ay ganun na lamang siya basta-basta bitawan. Though may injury si Kabayan ay nakita naman natin na papunta na sa 100% ang pagpapagaling nito at nanumbalik na rin ang sigla at hustle nito sa game. Kaya if ever na matuloy si Abando sa Taiwan ay posibleng mapunta ito sa kupunan ng New Taipei Kings o Fubon Braves, kung sa Japan naman ay sa Ryokyu Golden Kings o Chiba Jets. Abangan natin ang mga susunod na update para sa ating kababayan sa KBL ng Korea na si Ren Sabando. Samantala, balitang KBL ng Korea pa rin tayo. Tila tinitipid na nga yata ng mga KBL ball clubs ang ating mga Pinoy Asian imports sa kanilang liga. Dahil nito lang sa post pa rin ng kilalang insider sa KBL ng Korea ay binahagi nito ang balitang nag-give up na nga ang ilang mga KBL ball clubs sa pag-recruit sana sa ating young player na si Carl Tamayo. Ang naging dahilan ay ang mataas na salary demand daw ng kampo ng ating young Gilas forward. Dati sa mga unang recruit ng mga KBL ball clubs sa ating mga Pinoy players ay walang problemang ganito na usapan, lalo na sa kontrata sa bayad. Pero ngayon ay ito na, tila numinipis na nga mga offers para sa ating mga young players. Para sa akin ay may karapatang mag-demand ang ating mga young Pinoy players dahil bukod sa mahusay naman talaga mga ito sa laro ay ang mga ball clubs lamang sa KBL ang makikinabang sa mga batang edad na mga ito sa laro. Sa ganyang kasing edad tulad ni Tamayo ay talagang aktibo at lahat ng talento nila ay naisasagad pa nila sa game. Kaya okay lang para kay Tamayo ang mag-demand ng malaking salary. Pero since nag-give up na ang mga ball clubs sa KBL ay babalik na lang sa Japan si Tamayo, kung saan ay may mga nakalatag ding mga offer dito.